Ipinaglihi yata sa pagkapahiya itong mga politiko na anti-Duterte. Unahin na natin itong si Risa Hontiveros. Hindi naman konektado sa Duterte ito pero nagpamalas na naman ng kanyang katangahan. Nakikisaw-saw dahil viral at pinag-uusapan. Kung matatandaan natin na yung mga suspect o at least yung mga bata na nasangkot nga doon sa malagim na nangyari sa barilan sa isang paaralan ay dahil daw sa larong Gorbox. Ito namang si Risa Hontiveros ay gusto daw imbitahan sa pagdinig yung developer mismo ng laro na yan, Gorbox. Pero eto na nga, Gorbox developer declines Senate invitation. Felix Philipp, the German-based developer of Gorbox, has declined to attend the Senate inquiry into the Tacloban school shooting scheduled on July 1. In an email to the Senate committee, Philip said he would not appear either in person or via Zoom while expressing condolences to the victims and their families. Hindi naman kasi pupwede Risa Hontiveros na isisi dito sa laro na to kung ano yung nangyari. Pupwede na isa sa mga dahilan, pero ano ba ang masamang utot na iyong nasinghot at maging yung developer ng isang laro ay gusto mo pang paimbitahan? Anong gusto mong malaman? Ngayon, syempre dahil napahiya itong si Risa Hontiveros, meron siyang sagot. Oh, eto. Risa, dismayado sa pagtanggi ng Gorbox developer na dumalo sa kanyang pagdinig. Dismayado ka? Bakit? Karapatan naman niya yun di ba? Pero karapatan mo din namang madismaya. Pero wala ka sa lugar para madismaya, Risa Hontiveros. Dahil ang connotation kasi nito ay isinisisi mo na ng buong buo sa Gorbox developer. Developer lang naman ng laro yan di ba? Although sinasabi at marami na sa mga pag-aaral na puwedeng makaapekto yung isang laro sa pag-iisip ng isang minor, pero ano ba ang gusto mong malaman talaga? 'Di ba? 'Pag nakita mo naman talaga yung laro, medyo hindi lang medyo may pagka-brutal talaga pero mas ano nga kasi laro nga siya. Pero yung iimbitahan mo pa sa pagdinig yung developer ng laro na yan, wala ka na naman sa hwisyo. Ipinahayag ni Risa Hontiveros ang dismaya matapos tumanggi ang German-based developer ng online game na Gorbox, si Felix Philipp, na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Tacloban school shooting. Nauna nang inugnay ng mga otoridad ang laro sa investigasyon matapos lumabas ni laro umano ito sa isang mga menor de edad na sangkot sa insidente. Gayunpaman, wala pang pinal na konklusyon ng ang mga otoridad na ang laro mismo ang sanhi ng krimen. Kasi nga dahil sa pag-imbita mo, gusto mong makausap, gusto mong magpaliwanag yung developer ng laro na yan, wala talaga yan sa wisyo. Sasabihin na, anong kinalaman ko dyan? Nag-develop lang naman ako ng laro, 'di ba? Ayon kay Hontiveros, marami siyang sanang gustong itanong. Wow, grabe! Nang direkta kay Philip, kabilang ang tungkol sa safeguard, content moderation at protection ng mga batang gumagamit ng online platform. Hindi na kasalanan ng laro yan. Una, may pananagutan dyan yung mga nakatatanda, mga guardians, mga magulang. Tignan kung ano ang nilalaro ng mga bata. Kung nakita nung matanda, kung nakita nung guardian, kung nakita nung nanay at tatay na yun yung nilalaro, i-discourage yung bata. Huwag mong isisi sa developer ng laro, Risa Hontiveros. Sabi niya, nakakadismaya na pinili ni Mr. Philip na huwag dumalo sa darating na hearing namin, lalo na't marami sana akong gustong malaman mula sa kanya mismo. Anong gusto mong malaman sa kanya, Risa Hontiveros? Grabe naman.
Iginiit din Risa na ang mga developer at online companies na kumikita mula sa mga Pilipino ay dapat sumunod sa mga batas ng bansa. Ano bang mga batas ng bansa ang gusto nilang sundin mo dito? Nag-ano lang naman, ano-ano ba? Sana sinabi mo na kung ano ang mga batas na gustong mong sundin nila, 'di ba? For sure naman, kasi nakakaano naman 'yan, nakakapasa naman 'yan sa Play Store, nakakapasa naman 'yan sa, App Store ng ano, mga iPhone users or Apple users. So, meron pa rin silang isinasa isip na mga batas na dapat nilang sundin. Hindi nila kasalanan na yung bata naglaro ng Gorbax, 'di ba? Bakit kasi ang lumalabas dito, uulitin ko, parang isinisisi mo na kaagad sa laro, 'Wag muna. Sabi nga dito, hindi pa at wala pang pinal na resulta ng kanilang investigasyon ng ating mga kapulisan kung yang laro nga na yan ay yan yung dahilan talaga. Sabi pa niya, any developers or online company that wants to operate here, profit, rates, Filipino, must respect laws and kung ayaw nilang kilalanin, mananagot rin sila. Ayaw, so, kakasuhan mo yung foreign developer. Risa Hontiveros naman, may jurisdiction ba ang Pilipinas sa online developer na nasa ibang bansa o iba ang citizenship? Hindi ba dapat mas maganda sana na makiusap ka sa gobyerno nila na sila ang mag-imbestiga? Lumalabas ka na naman doon sa jurisdiction ng Pilipinas. Mahilig kayo dyan, Mahilig kayong panghimasukan yung mga jurisdiction ng mga ibang bansa. Yung jurisdiction nga natin, ayaw yung kilalanin pagdating kay Pangulong Duterte. Tapos ito na naman, gusto mong managot sila? Saan? Kanino? Napakalabo mo talaga, ano? Ngayon, puntahan natin itong viral ngayon na si Luistro. Pahiya din. Breaking, dating Sheriff Abe Andres, ito yung sinuplak ni BP Sara, nakiusap na huwag siyang isama sa partisanong politika matapos maisama sa mga testigo sa impeachment trial ni BP Sara. Ibig sabihin, naglagay na kayo ng mga pangalan na hindi nyo man lang kinukonsulta yung tao kung willing maging testigo o witness. Diba? Nakiusap ang dating court sheriff na si Abe Andres na huwag siyang idamay sa partisanong politika matapos siyang maisama sa listahan ng mga testigong nais iharap ng House of Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung iisipin natin, nangyari ito ng matagal ng panahon. Dito natin makikita na meron ba talaga kayong mga witnesses o mga ebidensya na sinasabi ninyong handang-handa kayo? Dito lumalabas na hindi nyo man lang kinausap yung ginumbag ni BP Sara kung willing, tapos idinagdag nyo na lang sa pangalan ng mga witnesses. Ano ba yan? Sa isang public announcement, sinabi ni Andres na bilang Human Resource Management Officer ng Korte Suprema, tungkulin niyang manatiling walang kinikilingan at patuloy siyang tatangging magbigay ng komento tungkol sa insidente noong 2011. Please do not involve me in any partisan political matters. It is my position since to refuse to comment on the incident. The media reports are self-explanatory, ani Andres. Nauna siyang isinama ng House Prosecutor sa witness list upang suportahan ang alegasyong may umanong tendency to inflict violence si BP Sara. Ano namang connection yan sa impeachment? Diba? Si Andres, ang sheriff ang nasangkot sa demolition operation sa Davao City noong 2011 kung saan nagkaroon siya ng komprontasyon kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, hindi na tinalakay ni Andres ang mismong insidente at iginiit niya na nais niyang mapanatili ang pagiging patas
at hiningi ng kanyang kasalukuyang posisyon sa hudikatura. Grabe kasi. So, kinausap ninyo o hindi? Hindi nyo kinausap eh. Ayaw na nga magsalita ng tao. Nilagay nyo pa, nilista nyo pa. So, dapat man lang nagko-confirm kayo sa mga gusto nyong ilatag ng mga witnesses bago nyo ilista sa listahan ng mga tetestigo laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin ninyo yung taga Davao na yan, Abe Andres, tetestigo laban pa kay Duterte, kay Sara? 'Di ba kasi sinaktan niya. Baka na makuha natin 'to. Kahit nga tendency to inflict violence, kahit pa mapatunayan yung may tendency to inflict violence si Bibi Sara, so what? Lahat naman 'yan may tendency ka to inflict violence, eh, 'di ba? Kapag galit ka, medyo mataas yung emosyon, lahat may kahit nga yung pinakamabait na tao, eh, may tendency pa rin yun. Kapag galit, kapagka sobra-sobra yung emosyon, meron pa ring tendency nun na baka makapanakit. Pero dahil mabait, hindi man natutuloy, ganun yun. Ano bang gusto niyong patunayan dito? Gusto niyong gawin siyang witness para doon sa di umano death threat niya kay Bangag, ganon? Ano ba yan? Ano bang connect? Isa pa to. O Representative Chihuahua o Defense Inclusion of Sheriff's Witness in VP Sara Impeachment Trial. Meron yan purpose. Anong purpose niyan? Para maipakita nyo na may tendency to inflict violence? Sa totoo lang, marami nga talagang kumampi kay VP Sara dahil sa pagsuntok niya sa sheriff na yun, eh, di ba? Kasi gusto lang naman niya at nakikiusap na nga siya. Nahintayin lang siya. Pero hindi siya hinintay. Ano ba yan? Di ba? Kayo pa yung parang mas agrabyado. Hindi kayo yung nasuntok. Kayo pa yung gagamit ngayon dun sa tao. Paano yan? Pahiya kayo. Kasi ayaw niya, di ba? Ano ba yan? 15 years ago pa lang pala yan, no? Grabe naman yan. Anong connect niyan sa impeachment? Ang gusto lang ng mga to kasi, gusto nilang palabuin, pasamain yung imahe ni Vice President Sara Duterte. Baka at baka alam talaga nila na walang patutunguhan yung impeachment trial na yan. Ma-acquit lang siya. Kaya gusto nila as much as possible talaga ay gusto nilang sirain yung imahe ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ninyo na yan magagawa. Mahigit 1 taon niya nung binabakbakan. 'Di ba? Pero yung trust rating, yung performance rating, diyan sa mga surveys, siya pa rin ang frontrunner. Siya pa rin ang nangunguna. Despite sa dami na ng mga paninira na ipinukol nyo sa kanya kung ano-ano na. Pangalawang impeachment na to. Pero pag nag-survey kayo, ano sigaw ng taong bayan? Duterte pa rin.